Libra, hi, welcome to Mystic Queen PH. Titingnan natin anong energies for you ngayong full moon in Capricorn sa July 11, 2025 at 4:36 a.m. Philippine time. Ayan. So, mas maganda na panoorin nyo to sa perspective ng inyong rising sign or ascendant. Although, pwede rin naman kayong mag-resonate dito sa inyong sun or moon. So, this is a general reading. Just take what resonates. And if you're interested sa private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo'y naka-resonate. Okay. So for you, Libra, this is happening in your 4th house, no? Yung full moon. So full moon is about releasing the old. This is about culmination, like ending a cycle or a chapter of your life and being open to transformation and change. So some of you, pwedeng merong changes sa inyong home life or yung family life ninyo. Pwedeng iba, merong iiwanang bahay para lumipat sa bago, or may mga i-rearrange kayo sa bahay ninyo, like meron kayong mga itatapon ng mga gamit, decluttering, paglilinis, no? Dahil magulo na, makalat yung inyong bahay. Lalo na kung ito ay may kinalaman sa mga pagbabago na nangyayari sa trabaho or career ninyo. Kasi let's say for example, na destino ka sa ibang lugar, no, na sa trabaho. So, yung iba, pwedeng lilipat muna kayo ng bahay pansamantala na malapit dun sa trabaho nyo. Some of you naman, medyo ano to medyo dramatic or parang emotional for you yung changes na to. So, pay attention sa inyong emotions. Isipin nyo na lang na this is for your own good. Kung nagkaka-resonate man to sa inyo, yung mga pagbabago na to. Kasi syempre, hindi naman lahat yan, hindi naman para sa lahat ng Libra to no. May mga Libras na hindi naman maapektuhan talaga ngayong full moon. So, just take what resonates. Some of you kasi medyo nagsustruggle sa inyong home life, family life, tsaka career dynamics ninyo. So, maaring naapektuhan rin yung inyong mental health. Like, for example, masyadong malaki na yung pressure sa work, sa trabaho, sa career mo, or vice versa sa iyong family life. So, ngayon, you're going to balance that energy kung alin doon yung mas ipaprioritize mo at kung paano mo pareho mapagbibigyan. Okay? So, yung iba, maaring, pwede kasing reversal. Like, gusto mong mag-work from home. So, nasa corporate world ka, office work. Tapos, gusto mo mag-work from home, or ayun yung opportunity sa'yo ngayon. Or, from home and you want to, mag-work naman ngayon sa corporate. So, ganun yung maaring mga pinag-iisipan yung gawin. And, itong energy kasi ni Capricorn is to finally sort things out or ayusin sa buhay mo. Lagyan ng structure, lagyan ng discipline yung sarili mo pagdating sa mga decision mo. Like, ano ba talaga yung gusto mo? Like, kumbaga, pumili ka. Ganon. Oo. So, let's see. What is the energy of the 4th house? Oh, the Star and the Queen of Swords. Okay. So, some of you, gusto nyo talaga ang work from home setup, or yung tipong kumikita ka ng pera kahit nasa bahay ka lang. Or maaring yung iba sa inyo, gusto nyo na may maayos sa inyong bahay, especially your relationships with the family members. Yung iba rito, for some of you, no, Libra rising, maaring meron kayong ika-cut off na tao sa buhay nyo, pwedeng kamag-anak, no, na you feel na no longer aligns with your
perspective, no? Yung minsan gano'n eh, nag-iiba yung pananaw nung kamag-anak mo na yon versus sa pananaw mo. So you may be cutting off connections and focus also on healing. What is the 10th house energy? Two of Cups. Okay, some of you maaring meron kayong papasukin na bagong career path, trabaho, merong negotiation, merong pag-uusap, may contract signing. So yung iba, pwedeng itong bahay na to or titirahan mo, like what you can call your home, ay pwedeng siya, yung bigay siya ng trabaho mo or provided siya ng employer mo. Okay. So, yung iba sa inyo, if nagkakaroon kayo ng worries, no, pag-aalala pagdating sa finances nyo, you don't have to worry about it, no, kasi everything will be provided para sa inyo. With the Queen of Pentacles, the Fool, this is a new experience pagdating sa finances. Maaring yung iba sa inyo, merong promotion sa work, no? Yun nga lang, kung merong promotion sa trabaho or sa career ninyo, pwedeng doon napapasok yung challenge sa'yo kung paano mo mas mababalansa yung oras at panahon mo. Kasi syempre, pag mas mataas ang iyong panunungkulan, no, or katungkulan sa trabaho, mas malaki rin yung responsibilities mo, mga obligations mo. So, you have to ask yourself, kaya mo ba? O, kaya mo yun. Pwede kasi yun yung gumugulo sa isip mo ngayon. Now, you are finding ways. Gumagawa ka ng paraan para mabalance yan lahat. O, 'di ba? You're thinking it through. Pinag-iisipan mong maigi ang iyong mga desisyon sa buhay. Yung diskarte, paano mo didiskartehan yan? Release your blocks. Yes. You are releasing anything na pumipigil sa'yo para ma-achieve mo yung mga goals mo, especially for your family and for your career. So, minsan kasi nagkakaroon ka ng parang mga hesitations na baka hindi mo kaya or baka mahirapan ka lang, 'di ba? So, if you really want, kung gusto mo talaga na ma-achieve yung goals mo, kailangan alam mo sa sarili mo, i-affirm mo na malakas ka, na kaya mo. Kaya mo yung responsibilities. Kaya mong pagsabayin. Okay? So, that is your reading, Libra. Thank you so much. See you again.